Kasambahay ang pinasukan niyang trabaho, ngunit dahil sa isang pagkakamali, isa na siya ngayong may bahay. Kilalanin si Isabel Elfero, ang probinsyanang handang makipagsapalaran sa syudad para sa paghahanap ng trabaho, ngunit dahil sa kamangmangan, napasok siya sa malaking gulo na babago sa takbo ng buhay niya. Kailangan niyang pakasalan si Tristan Vasquez. Ang boss niya sana, pero sa isang iglap magiging asawa na pala niya. Kasal na sila ngunit hindi mahal ang isa't isa. Posible kaya itong magbago at mauwi sa pagmamahalan? O baka naman sa huli ay diborsyo ang kahinatnan? Prologue. Alas 5 pa lang ng umaga, mulat ng mga mata ni Isabel. Kumikilos na rin ang katawan niya upang maghanda ng umagahan na para sa nag-iisa niyang amo sa mansyon kung saan siya naninilbihan ngayon. Isa, ipagtimpla mo na si Sir ng black coffee. Iyon ang hinahanap niya agad pag naupo na siya sa mesa. Sambit ng isa niyang kasamahan sa kusina habang inuuna ng sinaing na nakatalaga sa kanya. Huwag mong lalagyan ng asukal ha, gusto niya yung puro lang. Okay, sige, ako nang bahala. Mabilis naman siyang kumilos upang gawin ang sinabi sa kanya. Hindi niya maiwasang magtaka dahil ni minsan, hindi pa siya nakakakilala ng taong umiinom ng kapeng walang asukal. Iniisip niya pa lang ang lasa na papangiwi na siya. Isang buwan nang nakalipas magmula noong lumawas siya patungo dito sa syudad. Pero hanggang ngayon namamahay pa rin siya. Hindi pa rin sanay si Isabel sa paligid niya. Dahil bilang probinsyana na bago sa syudad, lahat sa paningin niya ay kamangha-mangha. Maging ang mga naglalakihang gusali at estruktura na hanggang ngayon ay nalulula pa rin siya. Ang mansyon kung saan siya pumapasok bilang kasambahay ay nananatiling bago sa kanya. Dahil sa tuwing gigising siya sa umaga at lalabas ng kwarto, hindi pa rin niya maiwasang libutin ang paningin ng bawat sulok ng mansyon at maligaw dahil sa dami ng pasilyong pinamimilian niya. Gising na ang amo natin, ilagay niyo na agad yung mga putahe sa mesa. Bilisan niyo na! Ani ni Manang Rosa, ang head at ang pinakamatagal ng kasambahay sa mansyon. Siyang gumagabay sa lahat at nagtatalaga ng mga gawain sa 4 na kasambahay na naninilbihan sa Vasquez. Nasaan ang kape? Bakit wala pa sa mesa? Sandali lang po. Ito na po ang kape niya. Nagmamadaling inihatid ni Isabel ang tasa na may mainit na kape sa mesa kung saan pumupwesto ang kanilang amo. Sa kanyang pagmamadali ay kamuntikan na niya itong mabitawan. Dahilan kaya siya nabanlian sa kamay. Daing lang siya ng tagumpay niyang mailagay ang tasa sa mesa. Okay ka lang ba, iha? Tanong ni Manang Rosa saka sinuri ang paso niya. Ibabad mo agad sa tubig at makaraan ay pahiran mo ng petroleum jelly. Mayroon ako sa kwarto. Sandali, kukunin ko. Nako, hindi na po kailangan. Mamaya na lang po. Aniya, at kasabay noon ang pamilyar na tunog ng sapatos na nanggagaling mula sa kanyang likuran. Magandang umaga, Sir Tristan. Nakangiting bati ng mga kasambahay sa kanilang amo na naglalakad patungo sa mesa. Agad namang umayos ng tayo si Isabel para batiin rin ang taong dumaan sa harapan niya. Magandang umaga rin sa inyo. Bati nito pabalik at nang sandaling magtama ang kanilang mga mata. Si Isabel agad ang umiwas ng tingin. Tahimik na naupo si Tristan sa silya at sumimsim ng mainit na kape na hindi pwedeng mawala sa umaga niya. Sinong nagtimpla nito? Simpleng tanong lang pero naging dahilan ito para makaramdam ng nerbiyos si Isabel. Ako sir, ang nagtimpla. Pasensya na po kung hindi niyo nagustuhan ulit ang lasa. Paghingi niya ng paumanhin. Kahit na wala pa naman sa kanyang sinasabi. Masarap ang kaping ito, kumpara sa mga ginawa mo noong nakaraang araw. Ani Tristan, kaya nawala sa pagkakatungong ulo ni Isabel. Good job! Sana magtutuloy ang magandang performance mo dito. Gumuhit ang malaking ngiti sa labi ni Isabel. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon ngayon lang siya nakatanggap ng papuri mula sa taong ito. Maraming salamat, sir. Drop the formalities. Putol nito sa kanya saka itinurong isang silya na nasa kanyang harapan. Maupo ka na at sabayan mo na akong kumain, Isabel. Sir? Hindi makapaniwalang wika niya. Matapos marinig ang sinabi ng amo, lumingon siya sa mga kasambahay na nasa paligid lang kanina pero nawala na ito na parang mga bula. Silang dalawa na lamang ang naiwan ni Tristan sa hapagkainan. Kung kaya naman sumunod na lamang siya sa sinabi nito. Maingat siyang naupo sa silya at naiilang na inangat ang tingin sa lalaking nasa harapan niya. Kain na tayo, sir. Isabel, hindi mo ako kailangang tawaging sir dahil walang ibang tao sa mansyon na to. Paalala nito sa kanya.
Baka nakakalimutan mo, mag-asawa na tayo ngayon. Sa narinig tuluyang nagising ang sistema sa katawan ni Isabel. Pakiramdam niya sa mga nagdaang linggo, isang mahabang panaginip lang ang lahat ng nangyari sa kanya dahil sa isang iglap. Nagbago ang lahat. Kasambahay ang kanyang pinasukan trabaho, ngunit ngayon isa na siya ngayong may bahay. Halos malula si Isabel sa mga naglalakihang gusali sa harapan niya. Pakiramdam niya ay isa siyang bagong silang na sanggol na walang alam sa mga nangyayari sa kaniyang paligid. Sapagkat sa 25 taong nabubuhay siya sa mundong ibabaw, itong unang pagkakataon na makarating siya sa isang malaki at magarang syudad. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na lumuwas siya mag-isa, at tanging isang mapa lang ang gumagabay sa destinasyong tatahakin niya. "Excuse me, nakaharang ka sa daan." Napalingon si Isabel sa likuran nang marinig ang isang boses. Agad siyang gumawi sa gilid at humingi agad ng pasensya. Binalik niya ang tingin sa paligid at wala ring pumapasok sa isip niya kung ano ang unang gagawin matapos niyang makarating na dito sa syudad. Umalis siya sa probinsya para makipagsapalaran dito. Subalit wala siyang konkretong plano kung paano magsisimula sa paghahanap ng trabaho. Kailangan niya ng pera para matulungan ang kanyang lolo na nasa ospital at nagpapagaling mula sa sakit nito sa puso. "Isa, sigurado ka ba sa desisyon mo? Pwede namang manatili ka na lang dito sa probinsya at ako maghahanap ng trabaho. Kaya ko pa naman, anak." Wika ng kanyang lola Chodora habang tinutulungan siyang mag-impake ng mga damit na dadalhin sa kanyang pagluwas mamaya. "Lola, ako na pong bahala maghanap ng trabaho. Kayo pong magbabantay kay lolo, kailangan niya kayo." Aniya sa kahinarap ang kanyang lola. "Matanda na po ako, la. Kaya ko naman pong sarili ko. Huwag kayong mag-alala sa akin." "Naku, Isa, hindi mo ko mapipigilang hindi mag-alala sa'yo. Itong unang beses na lalabas ka ng probinsya at wala ka pang kasama. Maraming masasamang loob sa syudad, baka akala mo. Sobrang laki ng pagkakaiba ng probinsya natin sa mga tao doon sa labas. At naku, mahirap mamuhay mag-isa doon kung wala kang kakilala." Ngumiti si Isabel. "Lola, wag po tayong maging nega. Baka nakakalimutan niyo po, nagmana po ako sa inyo. Kaya kahit anong hirap pang naghihintay sa akin sa syudad, buong tapang ko silang haharapin." Isang malalim na buntong hininga ang pinawalan ni Isabel nang maalala ang pag-uusap nila ng kanyang lola Chodora kanina. Buong buo ang loob niya kanina bago siya umalis. Pero ngayong narito na siya sa syudad, hindi na niya alam ang gagawin at nais na lang umuwi pabalik. Hindi. Para kay Lolo Emil to. Tinapik-tapik ni Isabel ang magkabilang pisngi upang gisingin ang sarili. Kinuha niya ang mapasabag na kanyang daladala at dahil hindi siya gaanong marunong magbasa, kailangan niya pang magtanong-tanong sa mga estranghero upang malaman kung saang lugar siya ngayon naroroon. Elementarya lamang ang kanyang inabot dahil mas pinili niyang tulungan muna noon ang lolo at lola niyang nagtatrabaho para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Pagsasaka at pagtitinda ng mga gulay ang kanilang ikinabubuhay sa probinsya. Ngunit hindi yun sapat para mabayaran ang lahat ng kailangang bayaran sa pagpapagaling ng kanyang lolo. Alam niyang ilang buwan pang aabutin para kitain ang perang kailangan nila kung kaya naman mas pinili na lamang niyang lumuwas dahil alam naman ng lahat na mas malaking kita sa syudad kaysa sa di kilalang probinsya. "Magandang umaga po," nakangiting bati ni Isabel sa isang karinderya na pinasukan niya. Baka po kailangan nyo ng tao sa kainan nyo. Marunong po ako sa gawain sa kusina." "Naku, pasensya na miss. Puno na kami. Sa iba ka na lang maghanap." Tugon sa kanya ng babaeng nasa kahera. "Tagalinis po. Baka kailangan." "Hindi namin kailangan. Sige na miss, umalis ka na. Maraming customer. Hindi ka namin maaasikaso." Nito kaya wala nang nagawa si Isabel kundi ang umalis sa karinderya. 12:00 na ng tanghali pero halos wala pa siyang kain. Idagdag pa na mabigat ang bag na dala-dala niya, kaya hirap siya magdesisyon kung anong uunahin. Naglakad siya patungo sa isang parke at naupo sa isang bench para mamahinga pansamantala. Ginamit ang mapa para paypayan ng sarili dahil tagaktak na ang pawis niya sa sentido at leeg dahilan ng kanyang paglalagkit. Tirik na tirik ang araw pero wala siyang oras para mamahinga ng matagal dahil hindi pwedeng lumubog ang araw na wala siyang napapala. Tumingin siya sa paligid at dahil kumakalam ng sikmura niya, naglabas siya ng barya para bumili ng maiinom. Kailangan niya magtipid-tipid dahil sapat lang ang perang baon niya para sa pambili niya ng pagkain sa 3 araw. "Kuya, mineral water nga po."
Yung maliit lang, tsaka malamig po sana. Turo ni Isabel sa isang plastic bottle na mura lang ang presyo. Agad namang ibinigay sa kanya ang tubig pero hindi nga lang malamig kagaya ng gusto niya. Hindi na siya nagreklamo at binayaran na lang ang binili. Pabalik na sana si Isabel sa bench kung saan siya namamahinga. Pero napadaan ang kanyang tingin sa isang matanda na hinihingal sa daan. May hawak itong tungkod bilang suporta sa paglalakad. Pero nang mabitiwan ito ng kamay nito, hindi nagdalawang isip si Isabel para puntahan ito at alalayang makaupo sa isang bench na malapit sa kanila. Tay, ayos lang po kayo? Tubig po, kailangan nyo? Ano pong masakit sa inyo? Sa pagkataranta hindi na alam ni Isabel ang unang itatanong niya. Tumingin siya sa paligid at nagbabaka sakaling may mahihingaan pa ng tulong. Pero nang tinapik siya ng matanda. Iha, tubig. Kailangan ko ng tubig. Mahinang piggas nito at mabilis namang binuksan ni Isabel ang tubig na binili niya para iabot sa matanda. Nanginginig nitong tinanggap at dire-diretsyong ininuman lamang tubig na halos mga lahati na bago isauli sa kanya. Okay na po ba kayo, Tay? Ano pa po bang kailangan nyo? Tanong ni Isabel saka ibinalik ang takip ng bote. Baka po may masakit pa sa inyo, sabihin niyo po agad para makahingi agad ako ng tulong at madala kayo sa ospital. Hindi na kailangan ng ospital. Agad na sabi ng matanda sa kamariing pumikit upang maalis ang nalalabo nitong paningin. Nakaramdam lang ako ng hilo dahil sa tindi ng init ng panahon. Hindi ko naman akalaing makakaramdam ako agad ng paghingal ngayong wala pa namang kalahating oras akong nasa parking ito. Ganoon ho ba? Wala po ba kayong kasama man lang para maalalayan kayo? Delikado po kasi na mag-isa lang kayo, Tay. Baka kung mapano kayo sa daan. Bakas ang pag-aalala sa boses ni Isabel dahil nakikita niya ang lolo niya sa matandang tinulungan niya. Saan ho bang bahay niyo? Naku, malayo pang bahay ko rito. Bibisita lang sana ako sa apo ko. Pero masyado pala akong napaaga dahil wala pa yun sa kanila. Nasa opisina pa yun ng ganitong oras. Tugon ng matanda. Wala naman akong gagawin sa bahay niya kaya naisip kong maglibot-libot muna dito sa parke bago ako dumiretso sa kanila. Saan ho bang opisina niya? Gusto niyo po bang samahan ko kayo para dalhin sa kanya? Tumingin ang matanda sa kanya at nagtaka si Isabel nang bahagya itong matawa. Wala kang dapat ipag-alala sa akin, Iha. Maayos ako at kailangan lang ng kaunting pahinga. Nito sa kakinuhang tungkod nito na nasa gilid. Maraming salamat pala sa pagtulong mo sa akin. Maaari ko bang malaman ng pangalan mo? Ako po si Isabel pero pwede niyo ho akong tawaging Isa dahil yun ang tawag sa akin ng karamihan. Nakangiting tumango ang matanda bago tumayo. Masaya akong makilala ka, Iha. Hindi ka taga rito sa syudad, tama ba? Gumuhit ang gulat sa mukha niya. Paano niyo po nalaman? Sa tagal kong nakatira dito sa syudad, halos kabisado ko ng mukha ng mga tao rito. At alam ko rin kung may mga dayo. Nito saka lumingon-lingon sa paligid. Mag-iingat ka dahil maraming masasamang loob ang pwedeng lumapit sa mga dayong kagaya mo. Yun nga po ang ikinababahala ko ngayon. Ito ho kasi ang unang pagkakataon na lumuwas ako mag-isa dahil kailangan kong maghanap ng trabaho pero ang hirap po pala lalo na't hindi ka pamilyar sa mga lugar at tao rito. Ano bang trabahong hinahanap mo? Baka matulungan kita. Kahit anong trabaho, kailangan ko po ngayon mismo. Handa ho akong pasukin ng kahit na anong trabahong irerekomenda nyo. Napahawak sa balbas ang matanda at pinasadahan ng tingin si Isabel mula ulo hanggang paa bago magpasya. Sige, sumama ka sa akin ngayon at mayroon akong trabahong ibibigay sa'yo. Kung nalula si Isabel sa nagtataasang gusali kanina, mas nalula siya sa mansyon kung nasaan siya ngayon. Ang ganda ng bahay. Hindi mapigilan ni Isabel ang magkomento dahil ngayon pa lang siya nakakita ng magarang mansyon. Madalas sa mga litrato at telebisyon lamang siya nakakakita ng ganitong mga uri ng bahay at aminado siyang manghang-mangha sa estilo nito. Pakiramdam tuloy niya para siyang nasa palasyo. Rosa, ikaw munang bahala sa kanya. Hindi ako maaaring magtagal at may biglaang meeting akong kailangang puntahan ngayon. Napalingon si Isabel sa likuran niya nang marinig ang sinabi ng matandang nagdala sa kanya dito. Tay, aalis na ho kayo? Akala ko ho ba gusto niyo makita ang apo niyo? Takang tanong ni Isabel. Sa ibang araw na lang siguro. Biglaan lang rin kasing meeting na ito at kailangang naroon ako. Nito sa kanya. Saka tinapik ang isang matandang babae na nagngangalang Rosa.
Kayo nang bahala sa kanya dito. At kung tanungin kayo ng amo niyo tungkol sa kanya, sabihin niyong akong tumanggap sa kanya. Masusunod, Sir Berhel, tugon ni Rosa, ang pinakamatagal na kasambahay sa mansyon na inaapakan ngayon ni Isabel. 3 lamang silang mga kasambahay sa mansyon na 1 tao lang ang nakatira at sinusunod nila. Minsan lang rin nila makita ang kanilang amo dahil madalas na nakakulong lang ito sa opisina o kwarto habang nagtatrabaho. Ayaw nito ng magulot, maingay at sobrang istrikto pagdating sa kalinisan ng kapaligiran. San po tayo pupunta? Tanong ni Isabel kay Rosa na nasa unahan niya at diretsyong naglalakad sa mahabang pasilyong tinatahak nila. Sa opisina ng magiging amo mo, kailangan kanyang makita at makilala. Halos kararating lang din niya galing trabaho. Tugon nito at saka sila huminto sa isang kwarto at bago kumatok, nagbigay pa ito ng payo sa kanya. Iha, alam kong kasambahay ang papasukin mo pero kailangang maganda at maayos ang first impression sa'yo ni Sir. Kailangan mo pa rin ang interview mo, kahit na si Sir Berhel pa ang nagdala sa'yo dito. Okay po, ang tanging na isagot na lamang ni Isabel. Dahil sa kakaibang nervyos na nararamdaman matapos siyang paalalahanan. Kumatok ng 3 beses si Manang Rosa bago buksan ang pinto at papasukin sa loob si Isabel. Nakabado pero sabik sa papasuking trabaho. Magandang tanghali po. Halos mapunit ang labi ni Isabel nang batiin ang lalaking nasa mesa at nakaupo sa isang magarang office chair na nakatalikod mula sa kanya. Magandang tanghali po, Sir Tristan. Ako po ang bagong kasambahay nyo. Isabel po ang pangalan ko. Umikot paharap sa kanyang inuupuan ng kanyang magiging amo at nang magtama ang kanilang mga mata, lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Isabel. Hindi alam kung sa kaba o nabighani lang siya sa kakisigan ng lalaki sa kanyang harapan. Kakaibang tindig nito at tila isang artista sa paningin niya. May nakakatawa? Nabalik siya sa realidad nang tanungin siya nito. Po? Anong pong nakakatawa? Ikaw ang tinatanong ko. Anong nakakatawa? Wala po. Nagtatakang tugon ni Isabel. Kung ganon, bakit ka nakangiti ng ganyan? Otomatikong inalis ni Isabel ang kurba sa labi niya. Sorry po kung di nyo nagustuhan. Normal na ngiti ko lang po yon. Saglit na namayani ang katahimikan. Tumayo si Tristan sa kanyang kinauupuan at pinasadahan ang tingin ng babae sa kanyang harapan. Kasambahay ba talaga ang pakay mo dito? Opo, katulong po ang papasukin ko dito. Mabilis na tugon ni Isabel. Lahat po, kaya kong gawin. Kaya ko pong magluto, maglaba, maglinis ng bahay, maghugas ng pinggan. Wala pa akong tinatanong sa'yo. Nakasagot ka na. Putol ni Tristan saka diretsyong tinitigan sa mata si Isabel. Isang tanong, isang sagot lang ang kailangan ko. Ano talagang pakay mo dito? Trabaho po. Trabaho ng ano? Katulong niyo po, sir. Ilang taon? Kahit ilang taon po. Ano? Po? Muling namayani ang katahimikan dahil sa di pagkakaintindihan ng dalawa. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Tristan at kinuha ang folder na hawak ni Isabel mula pa kanina. Binuklat niya ito at doon nakita ang ilang impormasyon o detalye patungkol sa babae sa harap niya. So, 25 years old ka pa lang. Bata ka pa. Hanito habang binabasa ang nakalagay sa resume ni Isabel. Hanggang elementarya lang ang pinasok mo? Opo, hindi po kasi. Isang tanong, isang sagot. Muling paalala nito, kaya tinikom na ni Isabel ang bibig niya at nangakong hindi magsasalita hanggat hindi hinihingi ang opinyon niya. Sa kalagitnaan ng pagbabasa ni Tristan sa resume niya, biglang may tumunog na cellphone kaya natigil ito at kinuha ang cellphone sa ibabaw ng kanyang mesa. Sinagot ang tawag at bahagyan lumayo para kausapin ang nasa kabilang linya. Pero napagtantong may kasama pa pala siya sa loob. Ikaw. Marunong ka naman siguro magbasa at magsulat, hindi ba? Pirmahan mo yung employment contract at pagkatapos pwede ka nang lumabas. Ani ni Tristan bago bumalik sa pakikipag-usap sa kabilang linya ng cellphone. Nakangiwing naglakad si Isabel sa mesa at nakitang 2 folder na itinuro ni Tristan. Iniangat niya ang tingin sa amo pero nakakunot ang noo nito habang nakikipag-usap. Kaya hindi na siya nagtangkang magtanong at kinuha na lamang ang ballpen bago buklatin ang 2 folder. Alin kaya dito yun? Takang tanong ni Isabel habang nagpapapalit-palit ang tingin sa 2 kontrata na nasa ibabaw ng mesa. Hirap siyang magbasa lalo na sa wikang Ingles, kaya naman nanghula na lang siya.
Kinuha niyang isang folder at hinanap ang ilang pamilyar na sa kanyang salita, kung saan ilalagay ang pangalan at lagda. Ngunit ang hindi niya alam, ang kontrata na kanyang pipirmahan ay isa sa magiging dahilan ng pagbabago ng takbo ng buhay niya. Sapagkat ang inaakala niyang employment contract na kanyang nilalagdaan ay isa palang agreement marriage contract. Isang magandang umagang sumalubong kay Isabel pagkagising niya dahil naging mahimbing ang pagtulog niya kagabi. Bukod pa doon, mayroon na siyang nahanap na maayos na trabaho na bawas sa iisipin niya at naging maganda rin ang pakikitungo sa kanya ng mga kasama. Sa isang kwarto, 4 silang magkakasama, ngunit may mga sariling kama. Pinaliwanag na rin sa kanyang mga alituntunin sa mansyon na siyang kinabisado niya bago matulog kagabi. Hindi siya gaanong marunong magbasa subalit pagdating sa pagkakabisa, maaasahan siya. Isa, sunod ka na sa labas mamaya ha, start na tayo. Sabi ni Ria, ang kasabahay na una niyang nakapalagayan ng loob dahil halos pareho lang sila ng rason kung bakit sila narito sa syudad ngayon. Oo, sige. Susunod na ako. Ayusin ko lang to. Ani ni Isabel habang tinatali ang kanyang mahaba at bagsak na buhok. Suot na niyang uniforme at habang nakaharap sa salamin, hindi niya maiwasang pagmasdan ng maigi ang sariling refleksyon. Ngayon lang niya napagtanto na sobrang laki nga talaga ng pagkakaiba ng pisikal na itsura ng mga taga-syudad sa mga probinsyanang gaya niya. Sa mga kutis pa lang ng balat nakita na niya ang pagkakaiba. Ngunit hindi niya kailanman ikinahihiya ang pagiging morena. Lumabas siya ng kwarto na handa nang magsimula sa trabaho. Ngunit nang masalubong niya ang amo, saglit siyang nablangko. Magandang umaga po sa inyo, Sir Tristan. Bahagyang itinungo ni Isabel ang ulo upang magbigay galang. Kumusta po ang tulog niyo? Maayos po ba? Natigil ito sa paglalakad. Bakit mo na itanong? Hindi ko alam na interesado ka pala sa pagtulog ko. Kasi po mukha kayong puyat dahil ang lalim ng mga mata niyo. Tugon ni Isabel, saka iniangat ang tingin sa amo niya. Mayroon ho akong alam para maalis ang eye bag. Gusto niyo pong subukan ko sa inyo? Nagsalubong ang kilay ni Tristan at hindi mawari kung may sinseridad ba ang babae sa harap niya o nagiging sarkastiko lang ito para sirain ang araw niya. Ano nga ulit ang pangalan mo? Tanong nito. Isabel po. Isabel, okay. Tatanungin ulit kita. Anong trabahong pinasok mo dito? Katulong po, Sir Tristan. Katulong, so ibig sabihin ang pagtutuunan mo ng pansin ay yung bahay lang at hindi ang amo mo. Kalmadong wika ni Tristan habang diretsong nakatingin sa mga mata ni Isabel. Gawin mo ng maayos ang trabaho mo bilang katulong. At kung kakausapin mo ko, siguraduhin mo munang importante ang sasabihin mo para magkasundo tayo. Maliwanag? Matagal bago nakasagot si Isabel dahil wala siyang nakikitang mali sa sinabi niya kanina. Pero sa halip na umangal, tumangutango na lang siya. Masusunod po, sir. Pero importante rin pong may sapat na tulog para sa kalusugan niyo. Ani ni Isabel na lalong nagpadilim sa mukha ni Tristan. Bago pa lumala ang sitwasyon, dumating si Manang Rosa at napansin kaagad nitong kakaibang tensyon na namumuo sa kanilang amo at sa bagong kasambahay. Isabel! Tawag ni Manang Rosa at agad na lumapit kay Isabel sa hinawakan sa magkabilang braso. Ano bang ginagawa mo? Kanina pa kita hinihintay sa labas. Kinukumusta ko lang ho si Sir Tristan, tugon ni Isabel. Napansin ko po kasi na ang lalim ng mga mata niya kaya... Manang Rosa! Tawag ni Tristan at sabay na napalingon ng dalawa sa kanya. Please, kausapin niyo siya. At ipaliwanag ang mga dapat at hindi dapat gawin dito sa mansyon. Ayoko ng gulo. Masusunod, sir, tugon ni Manang Rosa. Saka nagpaalam na sa kanilang amo bago hilahin paalis si Isabel na nagtataka kung anong mali sa sinabi at ginawa niya. Isang halaka kang kumawala sa bibig ni Ria matapos marinig ang kwento sa kanya ni Isabel patungkol sa naging pag-uusap nila ng kanilang boss. Huwag kang maingay, Ria. Mapapagalitan tayo ni Manang Rosa. Hani ni Isabel sa kaibigan habang lumingon-lingon sa paligid para masigurong walang ibang tao bukod sa kanila. Narito sila sa hardin dahil silang dalawang nautusang magdilig ng mga halaman at bulaklak. Pero seryoso, may mali ba sa ginagawa ko kanina? Sinubukan munang kumalma ni Ria bago tumugon sa inosenteng pagtatanong ni Isabel sa kanya. Walang masama sa pagtatanong mo, pero alam mo kasi, yung amo natin ay hindi friendly gaya mo. Kumbaga siya yung tipo ng tao na hindi gustong pinapakailaman siya. Ayaw nang maingay, ayaw nang magulo dahil puro siya trabaho.
Paliwanag ni Ria. Dahil sa 5 taon na naninilbihan siya sa mansyon, basa na niyang ugali ng amo. Minsan may pagkabosi, pero mabait si Sir Tristan. Madalas pa magbigay ng bonus kapag nasa mood. Ngumiti si Isabel at ipinagpatuloy ang pagdidilig ng halaman sa harap niya. Ganun ba? Wala pa bang pamilya si Sir Tristan? Pansin ko kasi na parang siya lang mag-isa sa malaking bahay na to. Oo, single ang amo natin. Dahil gaya nga ng sabi ko, puro siya trabaho, linggo ngayon. Pero tingnan mo naman, nakakulong sa office room niya at busy. Walang time makipag-date o pwede rin namang ayaw niya lang. Tugon ni Ria, saka muling hinarap si Isabel. Alam mo ba si Sir Berhel, ang dami ng pinakilalang magagandang babae sa amo natin. Pero wala rin nangyari. Buwan-buwan nagdadala ng babae ang lolo niya dito sa mansyon pero hindi nagpakita ng interes si Sir kahit kaunti. Akala ko nga kahapon, isa ka sa mga babaeng ipakikilala na naman kay Sir pero hindi pala. Ha? Teka, paano mo naman yun nasabi? Gulat na wika ni Isabel, saka itinigil ang pagdidilig. Kasambahay ang pinasok ko, Ria. Akala ko nga lang, hindi ba? Ang ganda mo kasi. Pang beauty queen ang ganda mo. Napakasimple pero malakas ang dating. For sure, pati ang amo natin inakalang isa ka sa mga babaeng ipakikilala na naman sa kanya. Kumpiyansang sabi nito. Matanong lang, ikaw ba may nobyo ka na? Wala, hindi pa ako nagkakaroon. Ayaw pa ni Lola. Seryoso? Hindi ba't nasa 20 pataas ka na? Tumango si Isabel. 25 na ako pero wala, hindi masyadong sumasagi sa isip kong pagkakaroon ng kasintahan. Mas gusto ko kasing tulungan muna ang lola at lolo ko makaahon sa kahirapan bago ko magpasya magkaroon ng nobyo. Wow, ang bait mo namang apo. Natutuwang komento ni Ria. Sa bagay, ganyan na rin naman ang goal ko noong una pero nagbago na simula nung makilala kong pinsan ng amo natin. Ang goal ko ngayon ay mapansin ni Sir Javier. Cute siya. Bakit? Crush mo? Malamang, pero huwag kang maingay ha. Ikaw palang nasasabihan ko tungkol dito. Ituturo ko siya sa'yo kapag nagpunta dito. Hani ni Ria, habang pinipigilan ang sariling kiligin sa tumatakbo sa isip niya. Wala namang nagawa si Isabel kundi ang magkibit-balikat na lang at hayaan ang katabi niyang kiligin sa ini-imagine nito. Isabel! Kapwa sila napalingon sa likuran nang marinig ang boses ni Manang Rosa. Buong akala niya'y kagagalitan sila dahil sa pagdadaldalan pero iniangat nitong isang cellphone. Tumatawag ang lola mo. 5 minuto lang ang ibibigay ko. Nanlaki ang kanyang mata at mabilis na nagtungo kay Manang Rosa para kuhanin ang cellphone nito at kausapin ang kanyang lola. Lola! Hindi mapigilan ni Isabel ang emosyon kaya napataas ang boses niya. Humingi kaagad siya ng paumanhin at lumayo ng bahagya para makapag-usap sila ng lola. Wala kasi siyang sariling cellphone at nakikihiram lang kay Manang Rosa para magpadala ng mensahe kanina sa kanyang lola na alam niyang hanggang ngayon ay nag-aalala. Isa, naku, salamat naman at ligtas kang nakarating dyan. Kagabi pa ako nag-aalala sa'yo. Dahil baka ako napano ka na. Mabutit nakapag-text ka kanina kaya nabawasan kahit papanong pag-aalala ko. Wika nito sa kabilang linya. Ano, kumusta ka naman? Totoo bang nakapaghanap ka na agad ng trabahong mapapasukan? Yun ang sinabi mo sa text kanina, hindi ba? Opo, Lola. Meron na po akong trabaho. Kasambahay po sa isang malaking bahay. Mababait pong mga kasama ko kaya wala po kayong dapat ipag-alala. Aniya. Ang amo ba? Mabait naman ba? Mabait naman po siya. Ani ni Isabel na tila ba di sigurado sa sinagot niya. Siya nga po pala, si Lolo po. Kumusta naman ang lagay? Naku, eto nangungulit na naman. Parang walang karamdaman dahil gustong bumalik sa pagtatrabaho. Sobrang kulit, kulang na lang igapos ko ang kamay at paa para magtigil. Natawa ng bahagya si Isabel dahil nai-imagine niyang itsura ng kanyang lolo na nangungulit magtrabaho. Hindi kasi ito sanay na walang ginagawa at noon pa man kahit may karamdaman ay walang pahinga ito sa pagtatrabaho para lang may kitain sa araw na yon. Natigil lang ito dahil sumumpong ang sakit nito sa puso na naging rason para lumuwas si Isabel at siya naman ang makipagsapalaran para kumita ng pera. Isa, kung hindi mo kaya ay huwag kang magdadalawang isip na umuwi dito sa probinsya. Sambit ng kanyang lola. Huwag mong pilitin ang sarili mo at gagawa na lang tayo ng paraan
para kumita ng pambayad ng bills. Lola, kaya ko po ang trabaho at kaya ko rin po mag-isa to. Huwag na po kayong mag-alala sa akin dahil nasa tamang lugar po ako. Ani ni Isabel, saka tumingin kay Manang Rosa na naghihintay matapos ang pag-uusap nila. Mababait pong mga tao dito kaya wala po kayong dapat ikabahala sa akin. Ako na pong bahala sa gastusin, huwag na po kayong mag-isip Lola. Alagaan niyo po si Lolo, kailangan niya kayo. Ilang segundo na mayani ang katahimikan sa kabilang linya at inakala ni Isabel na binabaan na siya pero may nagsalita pa sa cellphone. Mag-ingat ka palagi, Apo. Mahal ka namin ni Lolo. Ngumiti si Isabel at pinigilan ng sariling maluha. Mahal ko rin po kayo. Samantala, abala naman si Tristan sa harap ng laptop habang binabasa ang mga reviews ng mga taong gumagamit ng kanilang website na People App. Isang social media platform na kung saan maaari kang kumonekta sa mga tao mula sa malalayong lugar o bansa at makipag-usap gamit ang app o website na ito. Maaari din itong gamitin para magpadala ng mensahe sa mga taong kilala at gusto mo pang makilala. At Jakey, hey, 3-star munang ibibigay ko dahil ang pangit ng service nyo. Sa una lang masaya gamitin. Pag nagtagal ang dami ng glitch. At Maria Lala, 1-star kasi napakabagal na nga ng net namin. Bagal rin ang app nyo, bulok. At Santa_ho, 5-star kasi ang daming pogi kong nakikilala dito. Hehe. Next time sana available ng video call kahit hindi pa kayo mutual. At isa na Jay. 1-star kasi ang pangit ng bagong update. Ibalik nyo na sa dati utang na loob na wala tuloy ka people ko. Isang malalim na buntong hininga ang pinawala ni Tristan bago magpa siyang itigil muna ang pagbabasa ng mga komento mula sa kanilang consumers. Masakit na ang kanyang mga mata dahil sa magdamag na pagbababad sa screen ng laptop niya. Linggo ngayon, baka gusto mo munang magpahinga. Napaangat ang tingin ni Tristan nang marinig ang isang pamilyar na boses mula sa pintuan. Ang kanyang lolo Berhel na may ngiti sa labi na hindi nawawala kapag nagkikita sila. Naglakad ito papasok sa loob ng maisarang pinto at dumiretso sa gawin niya na para bang may magandang balitang hatid sa kanya. Hindi ko gustong ganyang ngiti niyo, ani ni Tristan sa kahinubad ng salamin sa mata. Ano na naman hubang pakulo ito? Aba, hindi ko alam ang sinasabi ng apo ko. Ano bang pakulong sinasabi mo? Pagkukunwari nito na nagpailing na lang kay Tristan bago tumayo at umalis sa kanyang mesa. Saan niyo ba nakita ang isang yon? Parang walang alam sa mundo. Ani ni Tristan na ikinatawa ng kanyang lolo. Walang pangalang binabanggit pero iisang babae lang ang nasa isip nila pareho. Kung sino-sino na lang bang dadalihin niyo rito para ipakilala sa akin? Napakalupit mo namang magsalita, Apo. Mabait na tao si Isabel, tsaka dinala ko siya rito para bigyan ng trabaho at hindi ipakilala sa'yo. Maliban na lang kung tipo mo. Anito na lalong nagpakunot sa mukha ng kanyang apo. Napakagaling niyang tao at maalalahanin sa matatanda. Sabihin na nating mangmang pero mabuti ang kanyang puso. Mayroon siyang taglay na kagandahan na alam kong napansin mo una pa lang. Anong magagawa nun sa kanya? Tanong ni Tristan. Sa simpleng instruction nga, hindi makasunod at parang isip bata pa kung umasta. Hindi ako interesado. Teka nga, bakit mainit ang ulo mo sa kanya? Takang tanong nito saka naupo sa office chair ng kanyang apo. May ginawa ba siya sa'yo na ikinagalit mo? Imbis na magsalita, isang malalim na buntong hininga na lang ulit ang pinawala ni Tristan nang maalalang nangyari kaninang umaga. Halos wala pa siyang nagiging tulog at ang mga salitang yun pang bumungad sa kanya. Na tila ba iniinsulto siya. Hindi niya tuloy mapigilan ang sarili na sungitan ang bagong pasok na kasambahay. Taas sa pangingialam nito sa itsura ng eyebag niya. Aba, tingnan mo nga naman. Kumilos ka na pala. Nabalik si Tristan sa realidad nang marinig ang sinabi ng kanyang lolo.